Sa nakaraang video natapos tayo kung saan nalaman ni Chen na nakalaban niya na ito sa kanyang dating buhay, bigla na lang naalala ng ating bida ang labanan kung saan sa wakas ay natapos ang lahat, ang huling laban na kanyang nilabanan bago ang regression. Ang kalaban niya ay hindi ordinaryong demonyo. Sa kanilang paghaharap, unang nag-transform ang nilalang na iyon into a dragon, pagkatapos ay paulit-ulit na nagpalit ng klase sa iba pang nakakatakot na high-tier monsters. Gumamit ito ng nakakasunog na magma, lason na baging, at maging mas makapangyarihang kakayahan kaysa sa kanya. Sa lahat ng mga transformation na iyon, ang isa na talagang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang anyo na eksaktong kamukha ng demonyong nakatayo sa harap niya ngayon. Isang nakakakilabot na katotohanan ang tumama sa kanya, lahat ng mga transformation na iyon ay bahagi ng Demon King Lance usability. Dahil ang kapangyarihang iyon ay nasa loob niya, ang demonyong nakikita niya ngayon ay simpleng ang kapangyarihan ng gluttony na nasisipsip sa loob ng kanyang katawan. Matalas ang kanyang mga deduksyon. Genuinely impressed, kalmadong sinabi ng demonyo na siya ay talagang karapat-dapat na magmana ng kapangyarihang nasa buong dimensyong ito. Kumunot ang noo ni Chen, nalilito kung ano ang ibig sabihin nito ng lahat sa dimensyon. Bigla na lang lumitaw sa kamay ng demonyo ang isang gintong void key. Ito ang tanging paraan para makapasok at makalabas ang sinuman sa higanting tore sa likuran niya. Ipinaliwanag ng demonyo na si Demon King Lear ay nag-devour ng hindi mabilang na makapangyarihang mga monster na nagbabantay sa tore na nagsisil sa pinakamatibay sa kanila. Ito ang kanyang sagradong tungkulin. Ngunit ngayon, pinipili niyang ibigay ang mismong key na iyon kay Chen, o sa halip, nais niyang kainin ni Chen ang mga demonyong iyon, lumakas, at isakatuparan ang misyon sa kanyang lugar. Nagtaka si Chen at tinanong kung bakit tutulong ang isang demonyo sa isang tao. Bilang sagot, inihayag ng nilalang na kahit sa loob ng Demon Realm ay may matatapat na nilalang at may mas asama. Isang ganitong monster ang pinatay ang buong angkan niya ng purong libangan, isang baluktot na massacre na ginawa para sa entertainment. Mula noon, naghihintay siya ng pagkakataon na makaganti sa masamang bastardo na iyon. Ngayon, naniniwala siyang natagpuan na niya ang taong may kakayahang tuparin ang kanyang hiling. Sinabi niya sa ating binata na may isang tao na tama tungkol sa kanya, na siya ang pinakamagandang pag-asa nila para sa paghihiganti. Agad na tinanong ni Chen kung sino ang taong iyon. Tanging sinagot lang ng demonyo na lahat ng sagot ay naghihintay sa loob ng tore. Sa isang cryptic na tono na parang sinaunang pantas, sa kanyang mga huling salita, inialay niya ang lahat ng natitirang enerhiya niya kay Chen. Bilang kapalit, ipinaalam ng demonyo na dapat niyang maging pinakamalakas na tao na lumalakad sa planeta. Hindi ito madaling gawain, kailangan niyang kainin ang bawat isa sa mga mabangis na halimaw na nagtatago sa loob ng tore. Bawat isa sa mga tuso na nilalang na iyon ay magiging napakalaking hamon. Inihayag ng demonyo ang kanyang huling babala, tanging ang may walang tigil na gutom na lumakas ang karapat-dapat sa Purgatory Rock. Iyan ang kapangyarihan, ang motivasyon na kailangan para patayin ang bawat Demon King na umiiral. Sa pagkatapos niyon, ang katawan ng demonyo ay nagsimulang mag-compress sa isang nagliliyab na sulpuro ng enerhiya na para kainin ni Chen. Agad na tumaas siya ng 8 level at nakuha ang 2 Purgatory Rock shot bilang espada. Walang pag-aatubili, tinanggap niya ang misyon at nanumpa na isa sa katuparan ang huling hiling ng Fallen Star Warrior. Bukod sa mga stat boost, na-unlock niya ang kakayahang sumipsip ng kapangyarihan mula sa patay na tao at demonyo, kasama ang gravity manipulation. Sa pagdating ng umaga, dahan-daang iminulat niya ang kanyang mga mata. Nagising siya sa loob ng dorm tulad ng anumang normal na araw. Bigla siyang tumayo ng may malakas na boses na umalingaw sa kwarto. Ang kanyang mga roommate ay naghahanda na at sinabihan siyang magmadali kung gusto niyang makarating sa school sa oras. Nang mapansin niyang ganap na walang sugat at buo ang kanyang katawan, tinanong niya sa sarili kung ang lahat ng naranasan niya ay puro kakaibang panaginip lang. Ngunit ang kanyang updated stats ang nagpatunay na hindi iyon ang kaso. Lahat ng nakita niya ay nag-carry over. Mula level 2 ay tumalon siya ng diretsyo sa level 10 overnight. Hindi niya mapigil ang isipin kung anong rank na siya ngayon. Sa oras na iyon, nagsimulang mang-asar sa kanya ang kanyang roommate. Binanggit nito kung paano may isang tao na walang hiyang nagpuri sa kanya noong gabing iyon, na sinasabi kung gaano siya kalakas at kamangha-mangha.
Tahimik na sumilip si Mylong mula sa kabilang kwarto, na parang walang kinalaman. Gayunpaman, hinamon siya ng roommate na patunayan ito sa rangkang assessment na magdedesisyon kung sino ang sapat na malakas para mapanatili ang titulo ng Dorm King. Habang papunta sa school, ipinagmamalaki ng self-proclaimed Dorm King sa kanyang mga subjects, na ang bawat rank ay nahahati sa 3 magkakaibang tier. Kaya kahit technically ay lahat sila ay E-rank peasants, siya ay nasa itaas pa rin ng ibang bottom-tier losers. Bilang proud mid-tier anchor, naglalakad siya na parang superior dahil daw napakalaki ng agwat sa bawat tier. Nag-aapoy at sobrang confident, sinabi ng clown na pakiramdam niya ay sobrang lakas niya na siguradong umangat siya ng isang tier mula noong huling assessment. Naiinis na sinabi ni Mylong sa ating binata na huwag nang maglaro at gawin ang lahat ng makakaya niya, kahit man lang makakuha ng direct win ngayon para matahimik na ang bibig ng Dorm King. Hindi nagtagal ay nakarating na ang mga lalaki sa school, kung saan lahat ay tensyonado at naghihintay sa rangkang ceremony. Parang may-ari ng buong campus ang mga bully nang pumasok sila, inainsulto ang sinumang makatingin sa kanila ng mali. Kahit ang smug grin ng Dorm King ay nawala agad nang makita niya sila. Pero tulad niya, halos mawalan din ng tapang ang mga bully. Bigla na lang silang yumukod ng may respeto kay Big Brother Chen. Unti-unti, nagsimulang mapagtanto ng mga roommate niya na baka hindi naman puro kalokohan ang mga sinabi ni Mylong. Hindi pinansin ni Chen ang mga clown at simpleng pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ngunit may bagong challenger na biglang hamarang sa harap niya, ang gumaganap bilang school police, ang student council officer na si Gian. Magalang na binigyan siya nito ng babala. Sinabi nitong personal na ipinadala siya ng student council president para disiplinahin ang idiotong ng ahas na magtaas ng kamay laban sa kanyang mahal na nakababatang kapatid. Agad na nagkawatak-watek at nagtago ang mga kaibigan ni Chen. Natatakot sila kay Gian, ang enforcer na gumagawa ng lahat ng maruming gawain para sa student council president. Hindi maintindihan ng mga roommate niya kung bakit biglang tina-target ng D-rank monster ang kanilang kaibigan. Lumapit si Gian ng sobrang lapit sa personal space ni Chen. Ipinagyabang ng loyal lapdog ng presidente na sa pamamagitan ng kanyang matalas na pang-amoy ay eksaktong malalaman niya kung gaano kalakas ang isang tao. At sa ngayon, ang naaamoy niya lang kay Chen ay isang petikong mahinang loser. Nang insulto, walang pag-aatubili na sumagot si Chen. Nawalan ng kontrol si Gian nang tawagin siyang aso. Bago pa man magsimula ang away, inutusan siya ng kanyang master na tumigil para hindi maging public. Scene. Matapos magsaliksik, nalaman daw niya na ang kanyang nakababatang kapatid ang unang nagpasimula ng away. Ang pagkatalo nito ay simpleng bunga ng pagsuntok sa taong mas malakas at mas mataas sa kanya. Pagkatapos nyun, tinignan si Chen ng presidente ng matalim na parang dagger. Pero hindi man lang natakot ang ating bayani. Sa oras na iyon, inihayag ng propesor na opisyal nang nagsisimula ang rank assessment ceremony at hiningi na lumapit ang lahat ng estudyante kapag tinawag ang pangalan nila. Narinig iyon ng presidente at sinabihan ang kanyang aso na aalis na sila. Akala niya ay isang beses lang ito at hindi na ulit magkakaproblema si Chen. Mula sa itaas, may isang lalaki na nagtatanong ng may curiosity sa vice president kung bakit niya pinapanood ang rangkang ceremony ngayon. Tinanong niya kung may bagong rookie na nakakuha ng interes nito. Ngumiti ng mahina ang dalaga at sinabing magiging napaka-interesting ang taon na ito. Nang tawagin ang pangalan ni Xiong, ang Dorm King, medyo kinabahan siya habang papasok sa pinto. Biglang nagbago ang atmosphere sa kabilang panig. Ang assessment ay isinasagawa ng isa-isa sa loob ng isang espesyal na demon layer sa loob ng demon heart na konektado sa wires. Ito ang nagme-measure sa rank at potential ng isang awakener sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanilang enerhiya. Kapag inilabas ng awakener ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, ang signal ay nagbabalik sa Earth kung saan ipinapakita ang resulta. Ang rank ng Dorm King ay pareho pa rin sa dati. Ngunit nalito ang propesor ng mas matagal kaysa sa inaasahan ng paglitaw ng kanyang potential. Matapos ang mahabang suspense, ang maximum potential ni Xiong ay lumabas na silang. Lumabas siya ng mukhang lugo, na pagtanto na lahat ng progress na akala niya ay nagawa niya ay nasa ulo niya lang pala. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang mga roommate na pare-pareho naman silang nasa E-rank na may potential na C-rank sa pinakamataas.
Ilang sandali pa, lumabas ng may pride ang lapdog ng presidente. Nasa lower D rank pa rin siya pero may potential na umabot sa A rank. Nagsimulang mawala ng pag-asa ang mga roommate ni Chen dahil nakakita na sila ng halos 10 estudyante na umabot sa C rank. Kahit ang mga propesor ay natulala na maraming estudyante na ang nakaka-breakout sa E rank kahit walang totoong combat experience. Susunod na tinawag ang presidente, si Gong Ting, ang estudyanteng isa ng guild master. Nanatiling kalmado si Chen at matigang naghintay sa resulta. Alam ng lahat sa academy na si Gong Ting ay lower D rank lang 2 taon na ang nakalipas. Ang historical record para sa pinakamataas na grade sa academy ay middle D rank. Kaya nagtatanong ang mga tao kung makakataas ba ng bar ang presidente. Sa loob ng Demon Layer, dahan-daang bumukas ang mga mata ng Demon Heart sa kanyang presensya. Hindi niya magawang ilabas ang lahat ng meron siya, pero may matinding pagnanais siyang mag-iwan ng markang may kasaysayan sa graduation ceremony bilang numero 1. Nang makita ng propesor ang kanyang potential grade na kumikinang na ginto, kumurap sila sa hindi paniniwala. Nakumpirma ang kanilang hinala, ang high D rank ni Gong Ting ay lubusang nagpatulala sa kanila. Hindi lang iyon, sumabog ang excitement sa crowd nang makita ang unang potential S rank sa kasaysayan. Patuloy na pinupuri ng mga alalay ng presidente ang kanilang boss. Kahit ang mga roommate ni Chen ay nasusunog sa inggit habang pinapanood ang pagsilang ng isang alamat. Tahimik na nag-usap ang mga propesor na kailangang agad ipaalam sa administration. Dapat tretuhin ng may pinakamataas na pag-iingat ang kanilang mahalagang S-rank candidate at siguraduhin hindi siya aalis ng bansa. Bukod pa rito, siya ang pinakabatang estudyante na kasali sa isang guild. Sa academy, halos garantisado ng magiging headline ang pangalan ng kanilang school. Mula sa itaas, napagtanto ni Principal Anlong na alam na pala ni Vice President Ling Yu ang potential nito, kaya siya personal na dumalo. Ngunit dinagdagan ito ni Ling Yu nang sabihin na hindi lang siya ang tinitingnan niya ngayon. Bukod sa flashy na presidente, may isa pang estudyante na mas nakakaintriga sa kanya. Sa tamang oras, tinawag ang susunod na estudyante. May maliwanag na ideya si Gian at nagpasya na manginsulto sa misteryosong urban legend. Pinayuhan niya itong huwag maging isa pang E-rank trash tulad ng kanyang mga roommate. Sinabi niyang magiging katatawanan sila kung mangyari iyon, at kahit ang pagpapakita pa lang sa ganitong prestihiyosong event ay kahihiyan na. Sumuporta si Long sa kanyang kaibigan at matapang na sinabing kaya niyang pabagsakin ang lahat. Napuno ng purong anticipation ang crowd nang sa wakas ay pumasok si Chen sa Demon Lair. Agad na naramdaman ng Demon Heart ang matinding pressure habang papalapit si Chen. Naalala ng ating bayani na ang pinakamagandang paraan para sa isang awakener na magkaroon ng matatag na kinabukasan ay sumali sa isang high-rankang guild. Alam niyang ang tanging daan patungo doon ay ang magpakita ng malakas na performance sa graduation combat assessment, kung saan kailangan nilang pumili ng mga kasama para bumuo ng squad na 10. Ang squad na makakuha ng unang pwesto ay direktang marirecruit sa pinakamataas na Imperial Guild ng bansa. Kaya malinaw sa lahat ang layunin ng test na ito. Ipinakilala ni Gian ang isa pang low-tier D rank sa kanyang boss habang ipinagyayabang na kumpleto na ang kanilang party. Ipinaliwanag niyang mayroon na silang lahat ng D ranks kasama ang kapatid ng presidente, kaya imposibleng hindi sila ang manalo ng first place. Nauunawaan ni Chen na ang malalakas na estudyante ay magkakasama para bumuo ng pinakamalakas na party, habang ang mga pinakamahina naman ay magkakasama rin, na nagreresulta sa brutal na survival of the fittest kung saan ang mga mahihinang miyembro ay itinatapon at inaalis ng walang awa. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang mag-alala si Long kung bakit walang nagbabago sa screen. Mabilis na ipinagpalagay ng crowd na sobrang hina ni Chen kaya hindi man lang siya ma-register ng system. Kumbansihin naman ni Gian si Ting na ang natitirang estudyante ay puro basura lang kaya dapat na silang umalis para hindi masayang ang oras. Ngunit habang naghahanda silang umalis, biglang kumislap ang screen at nagpakita ng high D rank label. Nagkagulo ang buong crowd. Nagulat din ang presidente at ang buong student council sa hindi inaasahang resulta. Ngunit may kakaibang deviation ang system sa resulta. Lumalabas na ginamit ni Chen ang system para i-calibrate ang kanyang level 10 base stats at ang kanyang hindi nagbabagong pisikal na anyo kung ano ang halaga nito sa evaluation.
Pagkatapos makita ang D-rank, nag-switch siya ng class sa Infernal Death King, ang pinakamahinang Devoured class niya hanggang ngayon. Agad na lumipat ang rank mula High D patungong Mid C, na lubusang nagpatulala sa crowd. Nagkakaproblema ang mga count sa paniniwalang gumagana pa rin ang makina. Kahit ang mga scientist ay nagsimulang magduda at iniisip na baka talagang sira na ang makina. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang instability sa Demon Heart at muling nag-deviate ang resulta sa kakaibang paraan. Napansin ito ni Chen at nagdesisyon na lumipat sa mas malakas na class, naging Purgatory Rush Chaucer siya. Naging anxious ang Demon Heart habang may nagbabagang bagyo sa labas ng Demon Layer. Sumigaw si Gian sa pagkalito. Tinratong parang celestial omen ito na senyales na muling sinusulat ang kasaysayan dahil ang kanilang dorm ay nakaproduce ng isang divine monster. Sa susunod na sandali, kumislap ang potential patungong S-rank, na nagpatulala sa mga scientist at kay President Ting. Ngunit biglang nagpakita ng warning ang system na ang potential ng user ay lumampas na sa maximum load nito at hindi na ma-detect sa ilalim ng kasalukuyang limit. Halos mag-blue screen ang utak ni Gian habang halos lumabas na ang kaluluwa niya sa sobrang gulat. Habang nasa Syra ang system sa ilalim ng matinding pressure, nagmamadali ang mga scientist para siguraduhin walang mangyayaring masama sa estudyante. Ngunit nang makarating sila, natigilan sila sa hindi paniniwala. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang Demon Heart ay isang tuyong at nanunuyot na labi na lang ang natira. Lubusang nasunog ito dahil sa sobrang overuse. Malinaw na medyo masyado pang nakakatakot si Chen, pero nakuha pa rin niya ito at nakuha ang kakayahang makita ang rank ng sinuman habang nakakatanggap din ng babala tungkol sa mga potensyal na panganib sa paligid. Lumabas siya sa Demon Layer at kaaya-ayang nagulat nang makita niyang lumalabas ang rank ng bawat tao sa harap niya. Ngunit agad niyang napansin na itinago rin ng presidente ang kanyang tunay na potential, at lumalabas na mediocre C-rank lang ito sa pinakamahusay. Lumabas ang mga scientist sa awkward na paraan at ipinaalam sa lahat na ang Demon Heart ay nagkaroon ng heart attack dahil sa matinding strain. Kaya kailangan pa nilang magsagawa ng karagdagang testing. Itinuring nila ang resulta ni Chen bilang probable error at inihayag na ang buong report ay ipapadala sa higher authorities para sa review. Inutusan ang natitirang estudyante na bumalik bukas para sa kanilang assessment dahil mag-aayos sila ng bagong device. Sa pag-uwi, nagsimulang i-hype si Chen ng kanyang mga roommate at tinratong parang Diyos pagkatapos ng ginawa niya sa harap ng lahat. Hindi na mapigilan ni Gian ang inggit at tinawag si Chen na fraud. Hiningi pa niya ang compensation dahil sa pagsira sa machine at pagpaparasayang ng oras ng council. Parang isang sore loser. Nang malapit na maubos ang pasensya ni Chen at handa na niyang sunugin ang lalaki, lumapit si Tang at agad na sinita si Gian. Binabalaan siya ng presidente na huwag disrespectan ang kanilang teammate, na ikinagulat ni Gian. Pagkatapos ay iniabot ni Tang ang kanyang kamay at inanyayahan ng bagong reveal na powerhouse na sumali sa kanyang team. Buong tiwala niyang ipinangako na magkasama, makakamit nila ang pinakamataas na score sa kasaysayan ng walang duda.